Ngayon ay pag-usapan natin kung bakit napakadelikado ng isang Kristiyano ay walang nalalaman sa Word of God. Hosea chapter 4 verse 6. Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Itinatakwil ko rin kayo bilang pari. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Sa tekstong ito ay pinapaliwanag sa atin na ang bayan mismo ng Diyos ay nalilipol dahil sa kamangmangan at kawalan ng karunungan sa salita ng Diyos. Pansinin natin na ang mga taong ito ay bayan mismo ng Diyos. Hindi ito yung mga taong papunta sa kapahamakan na hindi bayan ng Diyos, kundi sila mismo yung tao ng Diyos. Kaya pala kahit yung tao mismo ng Diyos, kung wala silang nalalaman sa salita ng Diyos o sa karunungang nagmumula sa Diyos, sila ay nalilipol. Itong bayan na nasa teksto ay patungkol sa mga naunang tao ng Diyos na mga Israelita, pero hindi ibig sabihin na para lang sa kanila ang ibig sabihin ng teksto. Dahil para sa panahon natin ngayon ay marami ng mga Kristiyano ang napaging anak ng Diyos dahil kay Kristo Jesus at tayo na ang tinutukoy na bayan ng Diyos. Dahil ang bawat isang tumanggap kay Kristo Jesus bilang Lord at Savior ay Holy Temple ng Diyos. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Ang bawat isang mananampalataya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay templo ng Diyos. Tayo ay mga buhay na templo ng Diyos. Hindi na yung church building ang pinaka-templo ng Diyos. Although, templo pa rin ito ng Diyos hanggang ngayon, ay tayo pa rin ang pinaka-templo dahil sa atin nanananahan ang Holy Spirit of God. At sa panahong ito, tayong mga templo ang tinutukoy na bayan ng Diyos dahil nasa loob na natin ang Kingdom of God. Ito ay kung naipanganak na tayo sa Espiritu at natanggap na natin ang Kanyang paghahari. John chapter 3 verses 5 to 6. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kapag ang bayan ng Diyos ay hindi pinapakinggan ang karunungan na mula sa Diyos, ay doon sila nalilipol. Sa ibang salita, kapag ang mga anak ng Diyos na napaging anak kay Kristo Jesus ay hindi nakikinig sa utos ng Diyos sa pamamagitan ng revelation ng Holy Spirit o sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay doon nagkakaroon ng problema ang kanilang buhay. Pwedeng ang mga Kristiyanong ito ay namamatay o hindi kaya ay nananakawan ng mga bagay na dapat ay para sana sa kanila, katulad ng blessings ng Diyos through the Lord Jesus Christ. Halimbawa ay ang pagkakaintindi ng mensahe ng gospel na trinabaho ng Lord Jesus Christ. Kapag hindi alam ng isang Kristiyanong ibig sabihin ng gospel of grace, ay maraming blessings ang pwedeng manakaw sa kanya. O pwedeng ang blessings na ito na para sana sa kanya ay kunin ng ibang Kristiyano na mas nakakaintindi ng mensahe ng gospel. Halimbawa, itong 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Napakalinaw dito na tayo ay napaging mayaman sa pamamagitan ng pagiging dukha ng Lord Jesus Christ. At marami ng Kristiyano ang naniniwala at minemeditate ang regalong ito ng Lord Jesus Christ. At ang kanilang buhay dito sa mundong ibabaw ay nagbago. Naniwala sila sa regalong ito at hindi nagtagal ay bigla na lang silang naging mayaman dahil nagbukas ang maraming financial blessings sa kanilang buhay. At ito ay hindi kayang intindihin ng human wisdom, kundi ito ay nakukuha sa pamamagitan ng pagkagising sa Espiritu at ng faith. Kapag ito ay hindi alam o hindi kayang ma-perceive ng isang Kristiyanong naniniwala sa gospel through Jesus Christ, ay hindi niya talaga malalaman at maintindihan na siya ay mayaman dahil kay Kristo Jesus. Kaya ang bagsak talaga ng Kristiyanong ganito ay pagkalipol o pagdaranas ng paghihirap sa buhay na ito sa mundong ibabaw. Dahil nga, hindi nila alam o wala silang kakayahan para ma-receive ito. At hindi nila ma-enjoy ang kayamanan dito sa pisikal na mundo na ibinibigay ng Lord Jesus Christ. Sa totoo lang, ay napakaraming Kristiyanong ganito. Sinasabi nilang kahit mahirap ako sa mundong ito, basta pupunta ako ng langit. Walang problema sa pagpunta sa langit, dahil kung anak ka na ng Diyos, ang unang regalo ay salvation para mapunta tayo sa langit saka din babalik kasama si Kristo Jesus na maghahari sa mundo. Ngunit ang malaking problema
Hindi nila nilulubos ang paggamit sa regalo ng Diyos na Lord Jesus Christ. Sa halip na tanggapin nilang sila ay napayaman dahil naging katawan sila ng napakayaman na Lord Jesus Christ na nakaupo ngayon sa right hand of Father God at kayang utusan ng lahat ng nakikita at hindi nakikita, ay nire-reject nila ito. At mas dinedepensahan pa nila ang kanilang mahirap na sitwasyon na hindi na baling mahirap daw sila basta pupunta sila ng langit. At napakalungkot nitong estado ng mindset ng kaluluwa ng isang Kristiyano. Dahil ito yung halimbawa ng sinasabi sa nabasa natin sa Hosea chapter 4 verse 6 na kamangmangan dahil sa hindi pagtanggap ng karunungan na mula sa Diyos. 1 Corinthians chapter 2 verses 10 to 12. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos, upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Tinuturuan tayo ni Apostle Paul na gamitin natin ang ating galing na nagmumula sa ating espiritu. Ito ay kung talagang naipanganak na nga tayo sa espiritu. Dahil kung ipinanganak na tayo sa espiritu, ay madali na lamang na matanggap natin ang revelasyon ng Diyos na mula sa kanyang Holy Spirit, patungo sa ating human spirit na magpaprocess din patungo sa ating kaluluwa kung saan nakalagay ang ating wisdom. Sa ating kaluluwa ay may dalawang bagay ang naka-install. Yung dating pag-iisip na human wisdom na nagbabase lamang sa nakikita ng mata dito sa physical na mundo. At yung pangalawa ay yung spiritual wisdom na nagmumula sa ating human spirit na mula pa rin sa Holy Spirit. Ito ang tinutukoy sa Hosea chapter 4 verse 6 na kapag ang mensahe ng revelation na ito mula sa Espiritu ay nire-reject ng tao at bagkus ay ginagamit ng tao yung kanyang dating human wisdom na pangmundo lamang, ay doon nagkakaroon ng problema sa kanyang buhay. Galatians chapter 5 verse 17. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Ito yung sitwasyon na naglalaban ang faith ng Kristiyano na mayaman siya dahil itong revelation ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Laban sa pag-iisip na mahirap siya dahil sa nakikita niya sa pisikal na mundo na mahirap siya. At kung hindi makapagtrabaho ang spiritual blessing sa kanyang kaluluwa, ay doon na ito napipigilang makapag-manifest sa physical realm. Kaya nananatiling mahirap yung taong hindi nabubuksan ang spiritual understanding. Halos karamihan ng Kristiyano sa Pilipinas ay ganito. Ito ay dahil sa maraming dahilan. Kulang tayo ng pagdarasal, pagbabasa ng salita ng Diyos o ng Biblia. Kulang tayo ng pagkilala pa ng personal kay Lord Jesus Christ. At kulang sa pakikinig ng mensahe ng Gospel of Christ. At yung pinakaunang dapat mangyari sa atin ay yung maipanganak sa Espiritu. Dahil kapag hindi tayo naipanganak sa Espiritu, hindi pa tayo napaging anak ng Diyos. Itong kamangmangan sa pagkakaintindi sa Word of God ay hindi lang pumapatungkol sa material blessings, kundi ay kasama ang lahat ng trinabaho ng Lord Jesus Christ na gospel. Kasama rito ang healing, prosperity, authority, power at marami pang iba. Kasama lahat ng mga ito sa grace na binigay ng Diyos sa atin dahil kay Kristo Jesus. Ngunit lahat ng ito ay napapawalang saysay sa isang Kristiyano kapag hindi niya ito matanggap sa pamamagitan ng Espiritu. Ulitin natin ang pag-aaral ng Word of God ay pagkikinig sa Espiritu. May tulong ang pagkikinig ng literal sa salita ng Diyos, pero dapat pa rin nating maintindihan na ang dapat na pagtrabahuan ng salita ng Diyos ay sa ating spiritual na pagkakaintindi. Kaya mahalaga na tayo ay may panganak sa Espiritu sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang madali na lamang nating maintindihan at matanggap ang meaning ng Gospel of Christ. Galatians chapter 1 verse 12. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sino mang tao. Si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. At ito nga yung sinabi ni Apostle Paul na revelation ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kailangan ng malalim at personal na relasyon natin kay Kristo Jesus. At kung tayo mananalangin, mas magandang magpunta tayo sa kwarto na tayo lang dalawa ng Diyos ang mag-uusap para masabi nating lahat ng nais nating ipanalangin. At kung sakali naman na maramdaman natin ang presensya at manifestation ng Holy Spirit, huwag tayong matakot
at huwag tayong titigil sa pagdarasal. Bagkus ay magpasakop tayo sa pag-receive ng nais ipaintindi ng Diyos sa atin sa Espiritu. Huwag nating pigilan kung sakaling mapatangs man tayo nang hindi natin naintindihan o mapahagulgol tayo ng malalim dahil may revelation na dumarating kapag palagi tayong nagdarasal sa Diyos through Jesus Christ. Kailangan nating maging marunong sa mga spiritual na bagay, katulad ng dapat nating maintindihan ang mas malalim na meaning ng Gospel of Christ dahil hindi lang ito limitado sa salvation. Marami itong saklaw na dapat nating maintindihan dahil ang kamangmangan ng isang tao ang sinasamantala ng Diablo. Maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umuungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapa.